Shalom po sa lahat. Pwede po bang muli tayong tumayo at tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O Lord God, we honor and we bless you, Lord, sa oras na ito. Lord, ang aming papuri at ang aming pagsamba ay sa inyo lamang po, Panginoon. Wala na pong iba. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon at patuloy na paglilingkuran. Sa inyo po ang mataas na papuri at pagsamba. Lord, dinideklara po namin, O Lord God, na maging napaka-powerful ng inyong word sa umagang ito, na sa aming pong pagtanggap, Lord God, magiging buhay ito sa aming buhay. We declare faith in Yeshua's name, and we declare for the move of the Holy Spirit sa bawat isa. Lord, give us a pure heart. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng aming isipan, ng aming puso, ang aming buhay, maging karapat-dapat po sa inyong harapan, O Lord God. Salamat po sa inyo pong mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan, hallelujah. Pwede bang ngitian mo lang yung mga katabi mo sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, kaway-kawayan mo lang. Thank you po, Lord. Hallelujah. Shalom po sa lahat, maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin online. Shalom po sa inyo, mga kapatid. Mabuti ang ating Diyos. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. So, nung nakaraan, marami po tayong mga naging gawain ng Lord. At Friday. Friday, galing din po tayo sa gawain ng Lord. Ito po yung nilaunch, yung CCM, Christ-Centered Nation. CCM, no, Christ-Centered Nation. Thank you po, Lord. Kasi yun po ang ating prayer, no, na kung saan hindi lamang po tayo Christian nation. Kasi ang dami ngayon nagki-claim that they are Christians, so Lord, no? Pero hindi nakikita sa buhay na nasa kanila ang Panginoon. No, kahit nasasabihin mo yung mga LGBT, no, may mga Christian church. No, they are Christians. Pero sa Lord, kung titignan po natin sa Biblia ng Diyos, no, iba yung meaning ng pagiging Christian. Katulad na pinag-aralan po natin nung last Sunday, ang mensahe ng Lord sa atin, that we must walk in the fear of the Lord. Nananatili dapat sa atin yung fear of the Lord. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, I declare fear of the Lord sa iyo. So yung fear na iyon, hindi lamang po yun yung takot na nilalagay ng kaaway. Hindi yung takot na takot ka sa kung ano-anong mga bagay. Pero yung takot na yun, high reverence, sa Panginoon dahil sa lalim ng pag-ibig mo sa Diyos. Ayaw mo masaktan ng Diyos, ayaw mong malungkot ang Lord, kundi ang gusto mo, ma-please ang Diyos. Kaya ang bunga ng fear of the Lord, sumusunod ka sa Kanya. Madaling sumunod kapag ikaw ay may fear of the Lord. Dahil andyan ang love mo sa Lord. Pwede ba sabihin mo lang, push? Ayan. Alam po ba natin yung meaning ng push? Diba? May acronym po yan, may meaning. No, ano yung meaning ng push? P-U-S-H. Ano po? Pray something. Pray until something happens. Sabi ang pananalangin ay hindi lamang ito yung nagsasalita, kundi ang panalangin, pakikipag-partner sa Lord, na kung saan, kung ano sinabi ng Lord, tinutulungan mo na nandito ka, inassign ka ng Lord para ipaglaban iyan na mangyari ang kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Sino dito mga partner ng Lord? Say amen. Amen. Thank you po, Lord. The secret was not just that Elijah prayed. Hindi lamang daw po ang sekreto yung siya'y nanalangin, si Elijah nanalangin. The secret was that he kept praying until something happened. Ang sekreto, hindi siya gumive up
Ang sekreto, hindi siya tumigil. Nagpatuloy at nanatili doon sa pananalangin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, push. Amen. Push lang natin sa Lord. 1 Kings chapter 18 verse 43. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. And Elijah said unto his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. Ito po yung time na merong napakatinding tagtuyot. At si Elijah nananalangin. Kasi di ba kinurse niya dahil sa ginagawa sa mga propeta, sa mga prophets. So siya po yung nanalangin na magkaroon ng ulan. May matinding drought. After a devastating drought, Elijah received a promise from God that rain was coming. Nakatanggap siya sa Lord na uulan. Amen. Yet, when he prayed the first time, there was no rain. Yung unang pananalangin niya na, Lord, mangyari ang kalooban niyo po. Umulan po sa oras na ito. Walang nangyari. Kaya sabi nung kanyang servant, pag sabi ni Elijah, akyat ka doon, tignan mo. Kung meron na, kamusta, ano nangyayari? Wala po. Unang pray, no rain. Pangalawa, no rain. Tignan po natin. The second time, nothing. The third time, nothing. Walang ulan. The fourth time, 4 na beses na siya nananalangin, ilang oras na siya nananalangin. Wala pa rin. The 5th time, wala pa rin. The 6th time, wala pa rin. Kapatid, naranasan mo ba yan? May pinagpipray ka. Tapos parang walang nangyayari. Nag-pray ka ulit, parang walang nangyayari. Pero alam niyo po, all glory to God, nung ako po yung magtuturo po sa SPT, morning si Pastor Jeff, tapos ako, nung morning, nagloko yung laptop. Nagloko yung laptop, tapos pati internet. Yung internet namin, biglang nawala. Sabi ko, Pastor, magtuturo pa naman ako mamaya. Sabi ko, Pastor, baka hindi mo nabayaran? Sabi niya, ano bang date ngayon? Ano bang date dapat, Pastor? Sabi ko, 17. Sabi niya kasi, hindi bayad yan. Sa 15 pa mawawala eh. Ano bang date ngayon? Pastor, 17 ngayon. Ako sabi, ay, ganun ba? Ay pala, naputol yung internet. Alam, mamaya magtuturo ako. Sabi ko, nung nawala pa naman, medyo patapos na si Pastor Jeff, patanghali na matatapos ako na yung magla-lunch lang. Naku, bayaran mo. Minsan pa naman, pagkabayad mo, hindi kakabit yun agad. Mga ilang pa yun, maghihintay ka pa. Sabi ko, Lord, gato ganun. Tapos, eto na, ditakbo si Pastor. Nagpa-internet na. Kaya lang, ayaw pa rin po, wala pa din. Kasi di ba ang tagal? Sabi ko, Pastor, wala pa din. Ano kaya yan? Sabi ko, Jesus name. Tapos, wala pa rin. Sabi ko, Lord, wala. Ay, una, hindi pa pala ako nagpipray. Sabi ko, wala pa din, Pastor. Check kami ng check. Wala pa rin. Ako, nung oras na, wala pa rin yung internet. Ito yung pagkadeklara ko po. Sabi ko, Lord, in Jesus name, magkakaroon na po ng internet. Amen. Bigla nagulat ako yung signal ng wifi sa laptop. Nagkaroon na gano'n. Sabi ko, Pastor, meron na. Talaga? Sabi Pastor, meron na nga. Ayaw mo pa maniwala. Ay, hindi. Sabi ko, meron na. Pagkaano po namin, talagang nagkaroon na. Sabi ko talaga, all glory to God. Pagkasabi ko po gano'n, Lord, in Jesus name, meron na. May mga mabilis na pagsagot ng Diyos. Amen? Nararanasan niyo po yung gano'n. Lord, wala po akong masakyan in Jesus name. Magkakaroon na po. Lord, gusto ko po yung minibus, yung may aircon. Biglang pag mo, ayan na, meron na. Amen? No? Pero may mga panalangin na ilang beses mo na pinagpipray, pero wala pa rin. Tignan natin at matututunan natin yan sa buhay ni Elijah.
But Elijah understood a mystery many believers miss. Ito yung bagay na meron si Elijah na madalas nakakalimutan po natin. A divine promise does not eliminate the need for persistent prayer. Kapatid, kung may pangako ang Diyos sa iyo at sinabi ng Lord sa iyo yan, walang sino man pwedeng makasira niyan. Lalo na kung ikaw ay persistent na nananalangin, tuloy-tuloy at inilalaban mo yan sa panalangin. Kapatid, nandun na susi para matanggap mo ang pangako ng Diyos. Sabi, kailangan ng persistent prayer doon sa divine promise ng Lord. Kung may pangako ang Diyos sa iyo, huwag ka titigil manalangin at lalo na sinabi ng Lord sa iyo yan. May mga revelation po tayong kukunin. The first revelation, prayer is birth, not announcement. Amen? Hindi ang panalangin, hindi po yan yung sasabihin mo, ina-announce mo, hoy, pinagpipray kita si Sir Christina, ilibre mo ko. Hoy, pinagpipray ko kayo, kung hindi dahil sa akin, hindi dapat naging ganyan na buhay nyo. Hindi ina-announce yan. No? Lord, pasalamat ka, nagpray ako sa church nyo, ah. Hindi ganon. Amen, sabi, prayer is a birth. Para daw po yan, tawag doon, nanganganak, panganganak. Amen. Hallelujah, hindi yung sasabihin mo, oy, alam mo yun, yung para sa mga, di ba, mga pregnant na mga nanay, hindi yung kailangan na sabihin mo na, oy, buntis ako. Kasi dadating ang time, makikita po yan. Amen. At ang totoo, yung kapag ikaw ay nanay na, alam mo yung mga senyales, di ba? Minsan nakikita mo na agad sa isang babae kahit hindi sabihin sa iyo na buntis siya. Makikita mo na agad, mabilis yung tibok dito, di ba? Hingalin, yung mga hingalin ng buntis dyan. Kung ano-ano mga pinagkakain, kung ano-ano mga halo-halong mga gusto. Yung mga, may mga amoy na ayaw nila, kahit ang bango-bango, ayaw nila. No? Sabi, a pregnant mother does not stop carrying the child because labor has not begun. Amen. Hindi titigil po. Isasabihin mo na kahit na mahirap yung pagdadala ng isang nanay sa kanyang anak, lalo na kung ang anak mo ay napakabilugin. Ang laki-laki ng anak mo. Hindi yan titigil na dalin. Amen. Hanggang dumating yung time na ilalabas na yung iyong anak. Sino po dito nakaranas ka ng mga anak? Di ba? Yung sasabihin mo, hindi po madali kahit nga yung sa first time mo Hindi po madali. Lalo sinasabi nila sa mga first na mga mother. O kaya naman yung ang tagal nung agwat, ilang years yung agwat, tapos nabuntis ka ulit. Ang laki ng adjustment. No? Naalala ko nung buntis ako, yung parang nakakalimutan ko na buntis ako. Yung magdadrams ako, o kaya yung lakad ko, yung takbo ko, ay, buntis nga pala ako. No? Iniingatan ng isang magulang yan. Hindi yung pwedeng sasabihin mo na, parang napapagod na ako, ang bigat. Lalo po minsan, di ba, nakaranas ba yung mga nanay dito, pati sa pagtulog, yung pagmalaki na yung ano mo, hindi mo alam kung ganito, o ganito, ganyan. Hindi madali. Kaya pasalamat kayo sa mga nanay nyo. Hallelujah. Thank you po, Lord. In the same way, spiritual promises must be carried through prayer until they are born into reality. So para daw po yan sa mga pregnant mother, yung panalangin mo, may timing, may perfect timing. Kailan ilalabas yung baby sa tiyan mo? Kailan po? Ilang months? 9 months. No? 9 months mo yun ilalabas mo. So parang prayer daw po iyon. Na kung saan, inaalagaan mo, ikaw din mismo, mag-iinom ka ng mga vitamins at kung ano-ano, bawal ka sa mga kung ano-anong mga pagkain.
Iniingatan mo sarili mo hanggang dumating yung time. Sabi, it will born into reality. Hanggang makita mo na yung anak mo, hanggang nung narinig mo, pagkagan mo, nag-iri ka na, biglang narinig mo yung bata. Narinig mo yung bata. Ano bang iyak na bata? Nga! O nga! O nga! Narinig mo yung anak mo, o nga! Di ba parang ang sarap sa ano na, ay, andyan na siya, lumabas na siya. Parang si ano, uy, ang dami ah. Wala bang yung medyo solid dyan? Parang naalala ko si Sister Angie, naku, ang hirap niyang ilabas si Ezekiel. Naku, ikaw talaga. No? Doon General Hospital, kailangan niya dalhin po sa morong. Ang dami nang ginawa sa kanya doon sa General, kaya bugbog na po siya. Pagdating doon sa ibiniyay pa siya, talagang grabe po yung pinagdaanan. Pagdating doon sa morong, binasabi sa kanya, hindi ba sinabi sa'yo, dapat CS ka? Kasi, bakit ba daw? Malaki ba si Ezekiel? Hindi ba sinabi sa'yo, dapat siniis ka? Ang laki ng anak mo. Ayan, ang laki ng tiyan mo eh. Pagdating doon, alam niyo po, ilang minutes lang daw, dinala na siya. Salamat sa Lord. Inasikaso po siya agad doon. Pagkaano sa kanya, ilang minutes lang ata, ayun na si Ezekiel. Kaya inado pa yan si Ezekiel na antibiotic pa, no? Na parang meron pang inano sa kanya, may swero pa siya eh. Naalala mo? May swero pa siya na si Pastor Jumson nag-ano sa kanya eh. Pero hindi po madali. Pero may perfect timing ang Diyos. Amen? Yung sa pananalangin mo, pag hindi ka tumigil, inalagaan mo ng prayer hanggang makita mo, yun na yung bunga ng panalangin mo. Many believers receive prophetic words. Ayan, marami po mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, nakakatanggap ng mga prophetic word ng Lord, but abandon them because they do not see immediate result. Ito nagiging challenge po sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, naka-receive ng word ng Lord, pero pagkatapos ma-receive ang word, wala na. Bakit? Kasi parang hindi nakikita yung resulta. Parang hindi naman nangyayari. Parang wala naman. Sabi dito, God speaks the promise. Amen? Faith receives the promise. Yung pananampalataya mo, yun yung tumatanggap ng pangako ng Diyos. But, sabi dito, prayer births the promise. Yung panalangin naman po ang magpapanganak at maglalabas doon sa pangako ng Diyos. Elijah was not trying to convince God. Amen. Hindi po niya ginawa iyon para kumbinsihin ng Diyos. Hindi po, kasi alam na ni Elijah, may sinabi na, may word na. He was aligning the earth with what heaven had already declared. Ganyan po dapat tayo mga anak ng Diyos. No, may sinabi na ang Lord, may diniklara ang Diyos. Tayong mga nasa earth, i-align po natin ito sa kung ano sinabi ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po tayo naglilingkod. Kaya po tayo nananalangin. Kaya po tayo nagpapatuloy. Kasi alam natin may word ng Lord. May sinabi ang Diyos sa atin. Amen. Kaya ang dami pong nangyayari sa paligid natin, ang daming mga disasters, ang daming mga nangyayari pong hindi maganda. Alam niyo po, tayo po'y hinihintayan ng Diyos ng pagtugon dito. Hindi po tayo hinihintayan ng Lord na mag-react tayo ng mag-react. Ay, talaga naman yan ganito, senador na yan, ganito, ganyan. Ay, yung mga kabataan ngayon, ganyan na nangyayari, ganito na, ganyan. Ay, yung mga kabataan, ganyan. Hindi po tayo hinihingian ng Diyos at hinihintayan ng Diyos ng pag-react-react lang. Gusto ng Lord, tumugon tayo.
nangyayari sa mga kabataan ito, ano dapat natin gawin bilang anak ng Diyos? Ilaban po natin sa panalangin ng mga kabataan. Amen? Hindi po tayo papayag na, ganyan na talaga ngayon. Oo nga. Ay, ganyan na talaga. Iba yung sa noon. Oo nga. Hindi! Ikaw ang lalaban. Amen? Hahayaan mo ba anak mo mapahamak? Hindi po eh. Kaya ilalaban natin sa panalangin niyan. May biyaya ang Diyos. Amen. Si Elijah, ganun po siya. Inaalay niya yung earth. Inaalay niya kung saan, nasaan siya. Yung puso niya, buhay niya. Sa kung anong dineclare ng Lord. In Isaiah chapter 55 verse 11, basahin po natin. 1, 2, 3, 4. Amen. Sabi, so shall my word be not goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Sabi ng Lord dito, hindi mababaliwala yung kanyang salita. Hindi babalik ng kalangitan yung kanyang word o yung kanyang pangako, yung kanyang salita nang hindi po na-accomplish, na hindi nangyayari po sa'yo, sa church, sa ating bansa. Sabi, it shall not return unto me void. Nang hindi nangyayari. May word ba, Lord, sa'yo? Kapatid, gagawin ng Diyos yan. Amen. But we need to pray. The second revelation, the absence of evidence is not evidence absence. Naintindihan niyo po, mga kapatid? The absence of evidence is not evidence absence. Hindi po porket wala, wala na. Alam mo, hindi porket wala ka nakikita, wala na. Amen. That's faith. Sabi, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Hindi po sinabi doon of what we see. Amen. Sinabi doon na hindi mo pa nakikita, nananampalataya ka na sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Alam niyo po talaga, sabi ko, isa talaga to sa grabing ginawa ng Diyos. Alam mo po yung simpleng nasa loob ako ng bahay o sa pintuan ng bahay namin. Nakaganito lang po ako. Sabi ko, Lord, pag binigyan niyo na po kami ng sasakyan, sabi ko, saan kaya namin ipapark? Dito kaya sa harap namin? Sabi ko, kasi noon yung katapat namin, meron din sasakyan. Hindi, madodouble park. Sa ano kaya, Lord? Sabi ko, sa court doon, kaya pwede. Pero alam niyo po, alam mo yun, nakikipag-usap lang ako sa Lord. Pero marami nagsasabi sa amin, magkakaroon kami sa sasakyan. May word ang Lord sa amin. Bibigyan kami ng Lord. Sabi ko, Lord, saan kaya pag nagkaroon kami ng sasakyan? Alam niyo po, kinabukasan ng umaga, tumawag si Pastor Obet. Sabi niya, Pastora, may blessing kayo, kunin niyo na yung sasakyan niyo dito. Pero mo yun, nagsasabi-sabi lang ako nung sa bahay namin. Sasabihin mo bang sinabi ko yun kay Pastor Obet? Sinabi ko po sa kung sino man. Si Lord lang talagang kausap ko doon. That's alam mo yun, faith. That's faith. Amen? Kasi totoo, wala naman kami pagkukunan. Wala naman kami pagkukunan. Pero nagkasasakyan kami nung wala ng trabaho si Pastor Jumani. Hallelujah. Thank you po, Lord. All glory to God. Sabi, the absence of evidence is not evidence of absence. Tingnan po natin. 6 times the servant returned with the same report. 6 na beses. Akyat ka nga doon. Wala po. Akyat ka ulit. Wala pa rin pong nangyayari. Akyat ka pa nga rin doon. Wala po. Akyat, napapagod na po ako, Boss Elijah. Hindi. No?
Wala pa rin. 6 times the servant returned with the same report. Nothing. Amen? Nothing. Wala. Imagine hearing nothing 6 times. Imagine mo daw, 6 na beses mo marinig na wala. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Most believers would have stopped. Pag ganito naririnig mo, nakikita mo na parang walang nangyayari sa prayer mo, ilang beses ka na nanalangin, maraming Kristiyano tumitigil. Many people quit because they interpret silence as denial. Yan po nangyayari. Pag tahimik at parang walang nangyayari para sa kanila, diyan kalooban ng Diyos. Bibigay kaya ito ng Diyos? Baka hindi naman bibigay ng Lord. Pinakita ng Lord, sinabi na ng Lord sa'yo. Dinidinay mo pa dahil wala kang nakikita, dahil nothing ang nakikita mo, naririnig mo. But Elijah knew something deeper. Heaven may be working even when earth sees nothing. Si Elijah, alam niya na may nangyayari sa kalangitan. Alam niya na si Lord kumikilos. Alam niya na may pangako ang Lord. Alam niya may pagkilos ang Diyos, buhay ang kanyang Diyos. Kahit nakikita niya na parang walang nangyayari sa kanyang paligid, walang nangyayari sa kanyang panalangin, he knows God is at work. Amen. The seed beneath the soil looks inactive, but growth is happening where eyes cannot see. Alam mo yung pag ikaw nagtanim, hindi mo pwedeng sabihin agad, ay patay na. Maliban lang kung 10 taon na. Kasi alam mo, mauuna yan sa pinakailalim, sa loob. Amen. Hanggang sa pagmakita mo, may unting dahon na, ay, tuwan-tuwa ka, may tubo na. Nabuhay. Pero, ha? Pero hindi mo kaagad pwedeng i-judge na, wala yata ito Kakatanim mo pa lang. Hindi po. Sabi Hebrew 11:1, basahin po natin, 1-3, 5. Faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. Amen. Hindi dun sa bagay na nakikita mo. Naniniwala ka na sa bagay na hindi mo pa nakikita. Amen. Naintindi nga ng mga testimony nila Bishop, no? Pati yung asawa ni Bishop. Biruin mo, para talaga siyang nag-aak na may sasakyan. O tabi kayo dyan, may sasakyan. Para sasabihin mo na, parang nawawala ata saan to. Hindi. Pero kasi alam niya, may word na. May word na. Pinapractice niya na. Yung gaganon-ganon ka. Hallelujah. Kaya si Brother Bubot, totoo nang gumaganon. Talaga naman, meron po silang bagong sasakyan. Blessing ng Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you po, Lord. Marami pang iba. Sabi ko sa inyo, kaya kailangan ng ating place of worship, merong parking. No? Kasi marami pang magkakaroon sa atin ng sasakyan. In Jesus' name. Sabi, faith continues. Pwede ba natin ito ideklara? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, 4. Faith continues praying when feelings disappear. Faith continues believing when circumstances disagree. Faith continues standing when evidence is absent. Yan ang pananampalataya. Nagpapatuloy na nananalangin. Kahit na parang may pakiramdam na parang wala na ata. Pero itutuloy pa rin niyang manalangin. Sabi, faith continues believing. Tuloy-tuloy yung paniniwala. Kahit na ang daming
daming circumstances, ang daming mga disagreement, ang daming nagdi-disagree sa'yo, ang daming nangyayaring mga pagsubok, pero nagpapatuloy kang nagtitiwala. Faith continues standing when evidence is absent. Kahit na parang hindi mo pa nakikita nangyayari na yung pinagpipray mo, still, you stand in the word of the Lord. You stand in the promises of the Lord. Tinitindigan mo yung pananampalataya mo sa Diyos. Tinitindigan mo yung salita ng Lord kahit wala pang ebidensya ba. Amen. Hanggang sa makita mo, yan na yung bunga ng pinagpipray mo. Amen. Hallelujah. The third revelation, persistent prayer develops spiritual authority. Amen? Sabi dito, God was not only preparing rain. God was preparing Elijah. Kaya pala hindi pa dumadating. Kaya pala hindi pa sinasagot ng Diyos. Hindi niya inihahanda yung ibibigay niya sa'yo. Ang inihahanda ni Lord, tayo. Ikaw, ako. Kaya pala hindi pa sinasagot ng Diyos. Si Elijah, kaya pala wala pang rain. Hindi yung rain ang inihahanda ng Lord. Ikaw, si Elijah, tayo. Kaya kapatid, pag may pinagpipray ka, baka kaya wala pa, inihahanda ng Lord yung puso mo. Baka kaya wala pa, may kailangang itama ang Diyos. May kailangang ayusin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sabi, God was not only preparing the rain, God was preparing Elijah. Kaya yung church natin, di po tayo mag-aalala. Yung place of worship natin, kasi alam natin, inihanda na yun ng Diyos. Sino inihahanda ng Lord? Tayo po. Tayo ang tinuturuan ng Lord. Alam niyo po, ang daming itinuturo ng Lord sa atin simula nung tayo po ay nag-worship service dito. Parang masasabi mo, matira-matibay ito ah. Aakyat dito. Minsan, sabi ko nga, sa SPT, tinestify ko pa, nakikita namin, mainit, maglalakad pa, pauwi. Ang daming itinuro ng Lord, plus pamasahe pa. Kasi madodoble yung pamasahe mo. Pero ang daming itinuro ng Lord. Bakit wala pa yung place of worship? Piniprepare po tayo ng Diyos. Inihahanda tayo ng Lord. Amen. Kaya maghanda ka. Baka matindi ang ating place of worship. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya ang ating anniversary magiging grand. Wow! Thank you po, Lord. Kaya mga nakapangmalakasan na naman tayo ng suot. Hallelujah. Sabi, every round of prayer was strengthening spiritual capacity. Inihahandahan ng Lord yung capacity mo. Amen. Sasabihin ng iba, bakit sila mayaman? Ako hindi. Bakit sila pinagpala na ng Diyos? Ako hindi. Baka kapatid, kailangan ihanda mo muna yung capacity, spiritual capacity mo. Baka ang liit nung portal, ang liit nung kapasidad. Paano ibubuhos ng Lord? Kaya sabi, kailangan magkaroon muna tayo ng new wineskin para ma-pour out yung new wine. Many believers want result without transformation. Ang dami daw po mga believers ngayon, ang gusto agad, resulta ng panalangin. Sagot agad ng panalangin. Gusto agad pagpapala. Pero pag sinabing transformation, righteousness, fear of the Lord, ayaw na. Gusto lang pagpapala. Sabi din, i-develop din yung character, yung attitude. Amen. Hindi po basta hingi tayo, bibigay ng Diyos. Kundi tinuturuan po tayo ng Lord. Hindi ba kayang gawin ng Lord? Hindi ba kayang ibigay ng Diyos? Kayang ibigay ng Diyos. Pero madalas, tinuturuan tayo ng Lord.
Amen? Tinuturuan tayo ng Lord. But sometimes, God delays manifestation because He is building, ano daw? Maturity. Sabi mo sa katabi mo, maturity. No, kaya parang may delay pa. Inaayos pala tayo ng Diyos. Minamature, tinatama tayo ng Lord. Nililinis tayo ng Diyos. Amen. Baka naman kasi nag-ask ka sa Lord, gusto ko na magkasasakyan, Lord. Tapos pagka nagana, tignan mo naman sasakyan ko. Oy, bago ka umalis, tignan mo. Brum, brum, gano'n mo pa. No? Kundi inaayos po tayo ng Lord. Minamature tayo ng Diyos. Amen? Sabi, waiting season are not wasted season. Importanteng maunawaan mo to, kapatid. Waiting seasons are not wasted season. Hindi porket ikaw ay nasa waiting pa at pinaghihintay ka ng Lord, hindi ibig sabihin, wasted yan. Sayang naman tong season na to. Sayang naman po. Di ba may mga iba, pagkatapos graduate, maghihintay. May waiting season. Kapatid, hindi yan wasted, hindi yan sayang. May inaayos ang Lord. They are, ano daw po? Preparation season. Yung waiting season are not wasted season. They are preparation season. Sa mga sports, alam mo yon, may mga waiting din sila. Pero hindi po nila sasayangin yung sasabihin mo yung season na iyon. Anong gagawin po nila? Tuloy-tuloy pa rin yun, training. Tuloy-tuloy pa rin ang training. Pero ayusin ang training, ha? No? Tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya sa kanila, naunawaan nila na hindi to wasted. Hindi to wasted season. Kundi itong waiting na to, preparation ito sa atin. Kaya ano ginagawa nila? Malayo pa yung season ng yung maglalaban-laban na sa NBA? Regular season, yung pag mag-aarap-arap na, yung West, East, yung ganon. No? Ang tagal pa yun. Ilang taon ba yung off-season, yung wala pa? O pagkatapos ng championship, parang yun yung waiting season. Off-season. Pero hindi yung sasabihin mo, nunood ng TV, gagala sila. Alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang training. Ha? May season din, may season. Oo nga, ngayon ko lang na-gets kasi si Gladys, ang surname niya season. Kaya pala may Gladys season. May waiting season, may preparation season, Gladys season. Kaya hintayin nyo, may preparation season sila. Hallelujah. No, sabi yung waiting season, hindi po yun wasted. Hindi yan sayang. At huwag mo sayangin yan. Kasi inihahanda ka ng Diyos dyan. Kaya magpa-train tayo sa Lord, magpahanda tayo sa Lord. James 1:4, basahin po natin. 1, 2, 3, 5. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. The longer Elijah prayed, the stronger his spiritual focus became. Yung po pala ginagawa nung pag ikaw ay nananalangin. The more kang nananalangin sa Lord, mas lalong pinapalakas ng Lord yung focus mo sa kung ano sinabi ng Diyos sa'yo. Kaya hindi kayo sasabihin mo kahit na may mga unos, bagyo, dahil sinabi ng Lord sa ito, kahit na may mga trials, dahil sinabi ng Lord sa iyo, nakafix na yung isipan mo, puso mo. Hindi, mangyayari pa rin, sinabi ng Lord yan. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Thank you po, Lord. The fourth revelation, small signs often precede great miracles. Palakpakan natin ng Diyos. O, huwag kang mapagod pumalakpak, kapatid. Katulad nung naituro natin sa Sunday School.
yung pagpalakpak mo pala, andyan po pala, yung kamay at paa natin is full of nerves na connected po sa organs ng ating mga katawan, ng ating katawan. Kaya pag ikaw ay nagwo-walk, nagagamit na na-stimulate mo, nabubuhayan daw po yung mga organs sa katawan mo. Kaya sabi, kapag paggising mo ng umaga, medyo drowsy ka or medyo malamya ka, ang gawin mo daw, maglakad-lakad ka o pumalakpak ka daw. Para daw, kaya di ba yung sa mga tinitherapy, ginagalaw-galaw po nila to kasi binubuhay niya yung mga organs sa katawan. Pag masakit ulo mo, pumalakpak ka. No? Masakit yung tiyan mo, pumalakpak ka. Masakit ang tiyan mo. No? Pero totoo, yung minsan kahit nasa jeep ka, nasa bahay ka, lagi mong i-exercise mo yung mga kamay mo. Amen. Sabi yung small sign, huwag mo maliitin yung small na yan. Bakit? Baka ang dala-dala niyan, great joy. Great miracles. Amen. Palakpak ulit sa Lord. Nabubuhayan ba ang ating mga nerve, mga organs? Hallelujah. Pag inaantok, palakpak ka lang. Sabi, finally, on the 7th day, kasi nung ika-6th day, nothing pa rin. But finally, on the 7th day, the servant saw a tiny cloud. Ano daw nakita? Matindi na po ba agad? Parang alam mo, katiting lang na cloud. Pero sobrang drought. Ang pinagpipray ay rain. Pero ang nakita niya on the 7th day is a tiny cloud. Parang pangalan ng sasakyan ni Sister Ning niya, ng Mateo. Cloud ang pangalan ng sasakyan niya. Pwedeng lagyan ng 9. Sabi, ang nakita daw, yung ika-7 na prayer, tiny cloud pa rin. Ang fourth revelation po natin, ano yung red highlights? Small signs often precede great miracles. Kaya yung mga maliit na sign na pinakita ng Diyos sa'yo, huwag mo daw yan maliitin. Kasi ang dala-dala niyan, great miracles. Sabi nung ika-7 time, nautos si Elijah, tignan mo, ang nakita lang, katiting na cloud. Not a storm, not thunder, not heavy rain, just a small cloud. Hindi agad yung sasabihin mo, sinagot nga ng Lord, ayan na, pero bakit cloud? But tiny cloud. Yet Elijah immediately knew the answer had arrived. Alam na agad ni Elijah na, ayan na, sinagot na ng Diyos ang panalangin ko. Amen. Hallelujah. 1 Kings 18:44. Basahin po natin. 1, 2, 3, 4. Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man's hand. Katulad daw po ng kamay o palm ng isang tao. Many people despise small beginnings. Minamaliit yung sasabihin mo na parang, ay, dito ako dadalhin ng Lord. Parang kami po noon. Titira tayo sa church. Tayo maglilinis ng lahat. Yung parang alam mo yun. Sabi ng Lord, tatawagin niya ako sa ganito. Ba't ako dito nilagay? Ba't ito binigay ng Diyos? Ba't ganito? Wait ka lang. Amen? Wait ka lang. Gagano ka muna. Shh. Ganunin mo muna yung mo. Shh. They pray for a nation and ignore the small opportunity. We are praying for our nation, kapatid. Amen? Pero totoo, marami po sa atin, ini-ignore natin yung small opportunity na pwede ka sana makapag-share sa kapwa mo o ka-office mate mo, sa mga kaibigan mo, classmate mo,
Kapatid, dapat nilalakaran po natin yung ating pinagpipray. Amen? Hindi lang tayo nagpipray. Dapat nilalakaran din po natin. May mga opportunity na binubuksan ng Lord. Kung ikaw po'y nakakasama mo, nag-aaral yung anak mo, at naghihintay ka sa ang tawag dito, yung labasan ng mga anak mo. Mga anak, no? Labasan ng anak mo, minsan, di ba, yung mga nanay andon, kausapan mo, uy, alam mo yun. Opportunity po yun, pwede kang makapag-share ng word ng Lord. Meron po kaming classmate ni Israel na nung grade 4, meron siyang sakit. Alam niyo po, araw-araw pumupunta siya ng PGH. Naaalala ko si Brother Bubot, si Sister Annabel. 2:00 ng madaling araw. Siya lang mag-isa. Kasabayan nila Brother Bubot yun. Siya lang po mag-isa. Ang sakit niya yung myoma na medyo lumala. Kaya ang daming Siya lang po mag-isa. Lalakad din sa mga pang-sponsor na ganito. Siya lang din. Sabi niya, kaya minsan din niya nasusundo. Pero ang maganda daw, pag umalis siya ng mga ganong 12:00, o mga pa lang daw, minsan 10:00, tapos nakaano na siya. Pinag-pray po namin yun. Ministeran po namin. Pinag-pray, magtiwala ka sa Lord, bigay mo buhay mo sa Lord. Lagi namin nakakausap ni Pastor. Kasi nga, yung pag maghihintay kami kay Israel, classmate ni Israel. Minsan, nasa SM tayo, kwentuhan kami. Minsan kami susundo sa anak niya, ihahatid ni Pastor doon, taga St. Martin. Tapos, alam niyo po siya, dumating na sa point na parang wala na siyang pag-asa. Sabi niya, tignan mo ko, lagi akong maputla. Kasi daw, talagang nagbi-bleed po siya araw-araw. At hindi lang po basta spot, talagang nagbi-bleed po siya araw-araw. Kaya minsan daw, wala siyang lakas. Pero, lagi araw-araw po yung pupunta ng PGH. Nung isang beses, nakita namin nila si Sir Angie, nakangiti. Ginanon kami. Napag-pray din natin siya. Tapos, yung kinalabit niya kami ganon, sabi niya, kamusta na? Tapos na ako operahan, tapos na daw, wala daw ginastos, magaling na ako. Sabi niya, magaling na ako. Sabi ko, halata naman sa mukha mo. Sabi ko, kasi yun noon talaga, ang putla niya. Siya talaga nakangiti, magaling na ako. Pero pinagaling talaga siya ng Diyos. Kapatid, kung may binubuksan na pintuan ng Diyos for us na makapag-minister, lakaran po, pasukin natin. They pray for ministry growth and ignore the first soul. They pray for financial breakthrough and nagpe-pray ka ng breakthrough sa financial mo, pero ini-ignore mo, binabaliwala mo kung ano yung meron ka ngayon. Kapatid, ipagpasalamat mo sa Lord. Kahit nasabihin mo, magkano lang yan, 100 pesos lang ang dala mo, ipagpasalamat mo yan sa Lord. Kasi yung little seed na yan, pwedeng maging great miracle. Pagsimulan ng great miracle, ng great blessing ng Diyos. Amen. Yung puno ng mangga, ilang buto ba yung itatanim mo para magkaroon ka ng isang puno? Isang buto lang. Pero yung bunga nung isang butong iyon, napakarami at tuloy-tuloy. Kada season, isang buto lang naman tinanim mo. Pero hihintayin mo yun. Tama, ilang taon ba yung mangga? Tagal din. Pero hihintayin mo yun. Pero pag makita mo naman, kuha ka na lang ng kuha. Every harvest begins as a seed. Amen? Every river begins a stream. Every revival begins with a spark. Hindi nagsisimula sa sasabihin mo, ganun na agad. Ang laki na agad. Zechariah chapter 4 verse 10, for who had despised the day of small things. The fifth revelation, last po,
Heaven responds to spiritual persistence. Sabi mo, response. Nagre-respond ang kalangitan. Tumutugon, sumasagot ang kalangitan doon sa mga taong persistent. The seventh prayer was not more powerful than the first. Hindi naman po yung sasabihin mo dahil antindi mo pinag-pray, antindi ng prayer mo. Iba yung prayer mo doon sa first, second. Pagdating sa seventh, antindi. Hindi naman po. The difference was, ano daw po? Persistence. Sabi mo nga, persistence. Elijah refused to stop until heaven's answer appeared. Hindi siya tumigil manalangin. Yung pagkaluhod niyang ganon, sabi niya sa servant niya, wala pa rin po eh. Wala pa rin po eh. Pwede siyang tumigil na eh. Pero hindi po siya tumigil. Jesus taught the same principle. In Luke 18:1, basahin po natin, 1-3-5. Then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi mo sa katabi mo, pray and not give up. Amen. Notice, He did not say pray sometimes. He said, ano daw po? Always pray. At may kaduktong. And not give up. Palagi daw manalangin at huwag kang susuko, mag-pray, huwag kang titigil. The greatest enemy of breakthrough is often not the devil. Hindi daw po yung kaaway ang madalas na kalaban ng breakthrough. Ano daw po? It is discouragement. Many miracles die at the doorpost of persistence. What made Elijah different? Anong kakaiba dito kay Elijah? Basahin po natin, 1-3-5. He believed God's promise. He ignored negative reports. He continued praying despite delays. He recognized small signs. He refused to quit. That is the secret. Palakpakan natin ang Diyos. Patuloy siyang naniwala sa pangako ng Diyos. Inignore niya yung mga negative reports na iyon. Hindi niya in-entertain. He continued praying despite delays. Kahit na parang wala pa. Wala pa yung kasagutan. Nanatili ang pananalangin niya. He recognized small signs. Nung nakita yung tiny cloud na iyon, alam niya na, ayan na ang kasagutan. He refused to quit. Hindi siya nag-quit. That is the secret. Pray until something happens. Amen? Not until you feel tired, not until feel you discouraged, not until people discourage you, not until circumstances worsen, but until, ano daw po, heaven's answer becomes visible. Hanggang makita mo, nangyayari na yung sinabi ng Diyos sa'yo. Huwag kang tumigil manalangin. Palakpakan natin ang Lord. Today, do not abandon the prayer God placed in your heart. Keep praying for your family. Keep praying for that ministry. Keep praying for that breakthrough. Keep praying for revival. Keep praying for your destiny. Amen. Keep praying. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, keep praying. Pag-pray mo, patuloy mo pag-pray, pamilya mo, ministry, breakthrough, revival, ang ating pong bansa, pag-pray natin, yung destiny natin. The cloud may seem small now, but the rain is coming. Amen. The rain is coming. The answer may be closer than you think. The breakthrough may be one prayer away. The miracle may already be forming in the unseen realm. Do not stop praying. Pray until something happens. Palakpakan natin na Diyos.
Manatili kang manalangin, patuloy mo ilaban sa pananalangin iyan, kapatid. Sinabi na ng Lord sa iyo, may pangako na ang Lord, nagsalita na ang Diyos, tinanggap mo through faith. Sabi, prayer is like a birth. Siya maglalabas. Amen. Kaya kapag ikaw ay hindi nanalangin, pwedeng hindi mailabas. Kapatid, mahirap yun. Imagine mo na lang yung pregnant. Nasa timing na ilalabas na Ayaw mo pang ilabas. Wag muna. Wala pa yung asawa ko. Hindi mo pwede kang malaso, pwede kang mapahamak, pati yung baby mapahamak. Sabi, do not stop praying. Pray until something. Nangyari na ba sa'yo yan na parang, woo! Thank you po, Lord! Papasalamat ka na lang sa Lord na, thank you po, Lord. Lalabas na lang sa bibig mo na, thank you po, Lord. Amen. Kasi may ginawa na ang Diyos. Gustong-gusto ko po yung image na ito ng lalaking ito. Imaginin mo, ano kaya nangyari sa kanya na para maitingala niya yung kanyang muka, maitaas niya yung kanyang kamay. Ano kayang ginawa ng Diyos sa kanya para pasalamatan niya at maitaas ang Diyos? Galatians 6:9, basahin po natin. And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Pag hindi ka give up, pag hindi ka tumigil, ano daw po? We will reap the harvest. Thank you po, Lord. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you po, Lord. Ngayon pa lang po, pwede ba taas mo mga kamay mo? Pasalamatan mo lang ang Diyos. Hindi pa dumadating yung mga pinagpipray mo, hindi pa nangyayari, pinagpipray mo para sa asawa mo, sa pamilya mo, hindi pa nangyayari. Pero ipagpasalamat mo na yan. May hinihingi kang blessing sa Lord. Ngayon pa lang, ipagpasalamat mo na sa Lord. May word ang Lord sa iyo. Ipagpasalamat mo na yan sa Lord because we believe the heaven is at work. God is at work. Kumikilos ang Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Panginoon, lahat ng papuri, pagsamba. Oh, Diyos, sa inyo po. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala. Lord, naniniwala po kami, oh Diyos, sa kasagutan sa aming mga panalangin, oh Diyos. Naniniwala kami kung ano sinabi nyo, gagawin nyo. Kayo ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Kayo ang Diyos na buhay. Lord, nagsasalita, nananan. Come on, ipagpasalamat mo na yan sa Lord. Pagpasalamat mo na sa Lord. Kagalingan ba yan? Kumpletong kagalingan. Pagpasalamat mo na yan sa Panginoon. Buhay mo, buhay ng asawa mo, ng pamilya mo, yung business mo. Gusto mo i-bless ng Lord abundantly. Come on. Hallelujah. Yung trabaho mo. Oh, hallelujah. Magulang mo. Ilapit mo sa Lord. Inilalapit mo. Kapatid, may nangyayari. Kada pinagpipray mo yan, may nangyayari. Kumikilos ang Diyos para sa pamilya mo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Itinataas ka namin, oh Diyos. Oh, Lord God, we thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hindi kayo nagkulang. Kahit kailan hindi po kayo nagkulang sa aming pamilya, sa aming buhay. Lord, sa church na ito, hindi po kayo nagkulang. Lord, patuloy namin kayong itinataas. Salamat, Lord. Pinrovide mo yung kagalingan na kailangan namin. Salamat sa araw-araw na biyaya mo po sa amin, O Lord God. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. Ino-honor po namin kayo, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, shikarahanda yarabasika tatarararalahandi. Oh, yashakarabasika na yarababababasaka tatararahandi. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. May nakukuha ka ba sa Lord? Come on, ask the word. Prophetic vision sa Diyos. O shikarabasika. Stay in the Spirit. God is working. God wants to move.
The Holy Spirit wants to move. May ipapakita ang Diyos sa'yo. May sasabihin ng Panginoon sa'yo sa oras na ito. May sinasabi ang Lord sa'yo, tapos na. Pinagbayaran na yan ng Diyos. Pinagbayaran na yan ng banal na dugo ng Panginoon. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo yan. Oh, shikarabasaka tatararararahandi. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! May sinasabi ang Lord sa iyo, kapatid, makinig ka. Tanggapin mo, sinasabi ng Lord sa iyo. May nire-release ang Lord na gifts sa iyo. Tanggapin mo yan. Oh, shikarabasaka tatararararahandi. Oh, shikarabashikayahanda. Muli kang pinalalakas ng Diyos. Oh, Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Lord. May inaayos ang Diyos sa pamilya mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. We know and we believe, oh Lord God. Noon kumikilos kayo. Hanggang ngayon, nananatili na kayo ang Diyos na buhay. Kumikilos, O Diyos. May ginagawa kayo, Lord God. May ginagawa po kayo. Salamat po. Salamat po. Salamat, 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 O Lord God. Oh, shikarahanda yara basika tatatara. Shukurubo suka na yara bababasika. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We magnify, we glorify you, Lord Yeshua, the King of Kings, the Lion of the tribe of Judah. We honor you, Lord God. We honor you. We honor you. Lord, we honor you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. Oh, shikarabasika na 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 la 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 la. Shikarabasaka na na la 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 la. Oh, hallelujah. Shukorobosuka na na la 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 la. Shikarabababababasika na yara la 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 la. Hallelujah, hallelujah. Oh, shikarabasika tatarararabababababasaka tatanaralalahadi. Yurubushuka yara anda yara babababababasika na yara katige. Lord, thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lahat ng meron kami, O Diyos, ay galing sa iyo. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Tinataas po namin kayo, O Diyos. We glorify you, Lord Yeshua. We love you, Lord. We love you, Lord God. We love you, Lord. Thank you po sa breakthrough na ipinaparanas. Binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Financial man ito, spiritual man. Thank you po, Lord. Thank you po. Thank you po. Hallelujah. Thank you, Jesus.